Mukhang pareho ng may offer itong San Miguel Beer at ang TNT Tropang Giga para dito sa serbisyo ni Troy Rosario. Si Troy Rosario siyempre magiging unrestricted free agent yan pagkatapos ng konferensya na ito. At sa bandang huli, kung ano man ang i-offer ng SMB at ng TNT, na kay Troy Rosario pa rin yan kung siya ay saan team pupunta. Ngayon, ang sa tingin natin, mukhang itong si Rosario, ang tinitignan, hindi lang kung gaano kalaki yung i-offer, for example, ng San Miguel Beer, o di kaya naman, itong TNT Tropang Giga. Kung hindi, kung saan siya makatutulong talaga, at kung saan malaki yung chance niya na manalo ng kampyonato. Well, sa totoo lang naman, kung si Rosario lumipat dito sa TNT o dito sa San Miguel Beer, sigurado lalaki ang tsansa ng parehong koponan na manalo ng kampyonato. For example, kung lumipat siya sa San Miguel Beer, obviously ang laking bagay niyan dahil magkakaroon ng isang outside scorer, itong San Miguel Beer, na pupuno doon sa pagkawala ni Benny Boatwright pagdating ng Philippine Cup next season. Ngayon, sa TNT naman, magkakaroon sila ng dalawang matinik na power forward, si Calvin Oftana at si Troy Rosario. So sa tingin ko, kahit alin doon sa dalawang koponan na yan, ay magbe-benefit kung makuha ang serbisyo niya. Pero ang isa pang kinoconsider dito, malamang daw sa San Miguel mapunta si Rosario dahil mukhang hindi raw nagustuhan ni Troy yung nangyari sa TNT dati na tinanggihan niya yung offer mula sa Japan para manatili dito sa TNT Tropang Giga, pero ang ginawa ng TNT ay tinrade nga siya at eventually napunta sa katropa si Calvin Oftana at si Rosario dito sa Blackwater Boxing. Pero malay natin baka nagbago na ihip ng hangin at manatili siya dito sa TNT o magbumalik. Ang maliwanag lang dito, ang SMB handang mag-offer ng malaki para makuha ang serbisyo niya. Ang isa pa raw sasali dito sa darating na draft ayon sa mga reports ay itong si Kobe Paras. Si Kobe Paras ay 27 years old na at alam natin naglalaro yan dati overseas. Pero ang balita ngayon parang kumonti na raw yung mga offer sa kanya abroad, kaya pinag-iisipan na niyang sumali dito sa PBA. At sa tingin ng karamihan, malamang ang puntahan niyan ay itong Barangay Ginebra. Alam natin yung father niya na si Benji gusto sana maglaro sa Barangay Ginebra noon. At kapag nagkataon, bagay ito si Kobe para sa Ginebra. Ito ay 6'6" na nakapaglalaro ng guard o di kaya ay small forward. Ibig sabihin, alam natin yan ang gusto ni Coach Tim Cone dahil kaya nga niya kinuha si Jeremiah Gray dahil ito ay 6'6" na naglalaro ng shooting guard. Magkakaroon ng mga mismatch doon sa makakalaban niya. Yun nga lang, si Jeremiah Gray ay palaging injured. So, posibleng si Kobe Paras ang targetin ng Barangay Ginebra dito sa darating na draft. Alam natin na kung mag-a-apply ito si Kobe Paras, magiging mataas yan. So, kinakailangan ng Ginebra makakuha ng mataas na pick para magkaroon sila ng tsansa na makuha ang serbisyo ng nasabing player. Pero syempre, kinakailangan dyan, either makuha nila yung pick ng Terra Firma o ng iba pang mga teams na sabihin na natin hindi magiging maganda performance ngayong conference o ngayong season na to. Siyempre, maraming mga trade-offs ang mangyayari dyan at kinakailangan pag-aralang mabuti ng Barangay Ginebra yung magiging posisyon nila. Dahil hanggang sa ngayon, of course, nasa roster pa nila si Jeremiah Gray at yung ibang nasa management gustong intayin pa rin na ito ay makarecover. So, abangan natin kung anong gagawin ng Ginebra, pero kung sakasakali na mapunta sa kanila itong si Kobe Paras, magiging malaking bagay yan para dito sa kanilang rotation. Dahil ito ay isang versatile player, hindi ka naman kukunin sa maglaro sa abroad kung hindi ka mahusay. At syempre kung mapapailalim niyo kay Coach Tim Cone, lalong gaganda at lalong mahahasa ang laro nitong si Kobe Paras dito sa Barangay Ginebra. Ang isa pa raw sa tinitignan nitong Magnolia Chicken Templados na idagdag dito sa kanilang lineup ay itong si Xavier Lucero. Alam natin na si Lucero ay isa sa mga hot prospects ngayon dito sa PBA dahil sa ganda ng pinapakita niya dito sa Northport Batangas kahit ilang games pa lang siya naglalaro. At sa ngayon, alam natin na itong Barangay Ginebra at itong San Miguel ay tinitignan din si Lucero, pati na yung isa pang big man ng Northport Batangas, itong si William Navarro. Pero sa tingin ng karamihan, posible na mapunta rin ito sa Magnolia dahil parang iyan ang kinakailangan ngayon nitong Chicken Templados. Alam natin na itong si Troy Rosario na magiging unrestricted free agent pagkatapos ng season na ito ay tinitignan din yung posibilidad na lumipat dito sa Magnolia. So maraming options ngayon itong Chicken Templados. Kung sakaling matrade sa kanila itong si Xavier Lucero, magiging maganda ang frontcourt ni Coach Vic Tolero dahil nandiyan na si James Laput, si Ian Sanggalang,
And of course, kung itong si Lucero madadagdag pa dyan, plus itong si David Morel, na baka magkaroon ng additional playing time dahil nga itong si Abu Tratter. Ang balita ay gusto na raw umalis dito sa Magnolia dahil gusto niya maglaro sa abroad. Kung sakasakaling mag-i-trade nitong Northport itong si Lucero, ang tanong ng karamihan ay kung alin dun sa tatlong SMC team siya mapupunta at kung alin ang magiging priority. Siguro magiging depende rin yan sa magiging performance nila this conference. Dahil kung for example mag-champion ang San Miguel o Ginebra, hindi siguro masyadong gagalawin yung lineup niyan at baka kukuha na lang sila ng mga players sa paraan ng pagkuha ng mga draft picks. Pero kung sakaling for example ang Magnolia ang mag-champion, baka hindi rin masyadong galawin yan. Kung sinong SMC team siguro yung hindi magpe-perform ng maganda, doon ibibigay itong si Xavier Lucero o kaya itong si William Navarro. So sa ngayon, hindi natin mayalis yung posibilidad nga na itong si Lucero one day baka sa Magnolia maglaro. Sa nilalaro ng Converge ngayon, mukhang sigurado na sila ang magkakaroon ng number 1 pick dito sa darating na draft. At ang tanong na lamang ay kung sino ang kukunin. Sa tingin nga ng karamihan si Justin Baltazar. Pero kung sakasakaling magkaroon ng pagbabago, ay baka si Carl Tamayo. Depende yan sa magiging resulta nung desisyon nung kampo ni Carl Tamayo kung mag-a-apply sa draft o hindi. Ngayon, kung sakasakaling si Baltazar ang kunin ng Converge, magkakaroon sila ng tinatawag na Twin Towers, Arana at Baltazar. Ngayon, bukod dyan, ang Converge daw ay naghahanapan ng isa pang first round pick dahil itong si Will Gosum ay gusto rin nilang makuha. Si Gosum ay isa rin doon sa mga kinukonsidera ng mga top prospects dito sa darating na draft. At yan ang dahilan kung bakit ang Converge gusto magkaroon ng isa pang first round pick. So asahan natin na magkakaroon ng mga trade offers ng Converge sa mga darating na araw para makuha ito. Pero kung ganito kakalalim yung ating magiging draft, masasabi natin na medyo mahihirapan ang Converge na makakuha ulit ng pick. Dahil syempre yung mga teams ay magiging very hesitant na mag-trade, lalo na at ang daming prospects na pwedeng sumali. Kaya tignan natin kung ano ang gagawin dito ng Converge Fiber Excels, given na yung standing nila ngayon ay hindi maganda. Syempre alam naman natin lahat na itong Converge ang gagawin niyan ay magre-rebuild para naman may maibigay ng mga complementary players para dito kay Arana at pati na rin dito kay Justin Baltazar kung sakasakali. Ngayon, kung mangyari yan, makikita rin natin na magiging maganda ang strategy ni Coach Aldin Ayo kung lalagyan ng mga iba pang scorers para makapaligid dito kay Arana at Baltazar. Ngayon, kung sino doon sa mga players ng Converge ngayon ang mananatili pa dyan, nakadepende yan sa magiging desisyon ng management. At syempre, doon na rin sa mga players. Depende kung gusto nila magstay sa Converge o kung hindi at baka mag-release na lang sa kanila ang Converge. Katulad nung nangyari kay Jeric, kay Maverick Handisi at Jeron Teng. Shout out kay RG Bueno at Nalina family, Rico Olarte, Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, John Mark Cantos, Romeo Conchada, Jonel Alagon at Celino Valles family, Ireneo Salangsang, Ronald Barbosidad, Kagawad Katsakino Dukusin, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Junjun, Angie, Patpat at P-Boy Matas, OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, Junicio Mercado, Ireneo Salangsang, JJ Boom, Dexter Domer, Jason Mendoza, pinabati din natin si Romeo Conchada, si Luis Alon at ang iba pa nating mga taga-subaybay.